Dati, early 2000, nung kapanahonan ko, hindi basta-basta makakapasok sa casino. They will check if you have the capacity na maglaro before you can enter. I should know. Nakakayamang aminin sa inyo, nung time na yon, wala pa akong relasyon sa Panginoon. Hindi ko kilala si Lord. Lulong na lulong din ako sa sugal. Lulong na lulong ako sa casino. Halos masira na ang buhay ko at masira na ang aking pamilya dahil dyan. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, at the tip of your finger, pwede kang maglaro sa casino. Tingnan natin tong isang post ni Becoming Filipino. Siya ay isang foreign vlogger na based dito sa Pilipinas. Yesterday, I had the saddest jeepney ride I have ever experienced. I was right behind the driver, a manong, probably in his late 50s. Whenever we had a delayed stop, he would check his phone and try to spin a few more slots on Bingo Plus. When we had a really long stop, he kept loading 50 peso with GCash, losing it quickly and reloading. Sad to think he easily blew all his earnings for work in the day, in minutes. It was one of the most depressing rides I have ever had. We all may have vices. I mean, gambling has always been deep-rooted in culture here. Just look at perya or sabong. But grabe, it just seems like online gambling has completely taken over. Billboards everywhere, ads in apps, random text messages, even slot machines being modeled by Miss Universe contestants on Coronation Night, talking about being empowered. As I watch Manong, I couldn't help but think, GCash, please disconnect from gambling websites. It is just too easy. Just couldn't help but share my sadness and thoughts. That's all. Oo nga, sadyang nakakalungkot kasi kahit si Bossing, hindi ko akalain, nagpo-promote na rin ng sugal. Hindi kaya nalulungkot si Mayor Bico dito? Ano ba ang sabi ng Biblia tungkol sa gambling at gamblers? Watch until the end. Proverbs 13 verse 11. Wealth gained by dishonesty will be diminished, but he who gathers by labor will increase. Ang verse ay may 200 na in kontra sa isa't isa. Una ay ang yaman na nakukuha sa dishonesty. At pangalawa, yaman na nakakamit through honest hard work. Dito talaga sa mundo, napaka-tempting magkamit ng kayamanan ng mabilisan. Kaya marami ang naliligaw at nabibiktima ng mga get-rich-quick na scams. Sabi sa scripture, ang totoong yaman ay hindi lamang kung gaano kalaki yung possession mo. Tinatanong din dyan kung paanong paraan nakamit ito. Yung nakuha sa maling paraan, ang sabi ng Bible, ito ay magiging short-term benefits at long-term loss in terms of spirituality, emotionally, and materially. Sa 1 Timothy 6 verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. Kita nyo yung mga nalulung sa sugal? Balisa, ligaw, lugmok. Kawawa ang pamilya, kawawa ang mga anak. Bagsak ang kalagayan sa buhay. Kaya, totoo ang pahayag ng kasulatan. Samantalang, ang hard work ay ang virtue na commended dito sa scripture na to. Yung may integrity ay being rewarded. Ano ulit yung integrity? Ang integrity ay ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ngunit alam naman natin ng katotohanan na ang Diyos ay walang hindi makikita. Ang ating araw-araw na paggawa na may diligence and honesty ay nagagarantya na meron tayong connected relationship with the Lord. Kapag tapat kang sumusunod sa Panginoon, He will provide for you. Walang magkukulang. Sabi sa Philippians 4 verse 19, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus.
Magtiwala tayo sa Panginoon bilang tagasunod niya at pangako niya, kailanman di niya tayo pababayaan. Tara kapatid, manalangin tayo. Maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin natin ang presence ni Lord. Panginoong dakila, salamat sa iyong paalaala sa salita mo sa Proverbs 13 verse 11. We acknowledge na ikaw ang source ng lahat ng blessing at malaman sana at tumanim sana ito sa lahat ng lulong at nalululong sa sugal. Pukawin mo po ang kanilang mga puso at kaluluwa, Panginoon, at sila ay tumalima sa iyo. Panginoon, bantayan ang aming puso against temptation sa pagsusugal. Malaman namin na ang mabilisang paraan ng pagkamit ng pera sa paraan ng pagsusugal ay isang dishonesty para sa iyo. Grant us the strength to labor diligently. Magtrabaho kami ng tapat at may guidance mula sa iyong Holy Spirit. Habang kami ay nagsusumikap sa aming paggawa ay mag-reflect sa amin ang iyong liwanag at magliwanag ito sa mga nakapalibot sa amin. O Lord, tulungan mo pong makaahon ang mga kapatid naming nakabaon pa din sa sugal. Maiahon nila ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Gisingin mo din po, Panginoon, ang gobyerno at maging instrumento mo, Panginoon, upang supilin ang mga naglipa ng sugal na ito, nagawa ng walang iba kundi ni Satanas, upang mambiktima ng mga pamilya. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at pagsamba, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat kapatid. Samahan mo kami sa araw-araw na pagde-daily word dito sa Run to You. Magkita ulit tayo bukas.